Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Isang binata ang nagbakasyon sa liblib na baryo at nakatagpo ng kakaibang bungo na may misteryosong ukit. Sa kanyang pagsubok na sirain ito, nagsimula ang sunod-sunod na nakakatakot na pangyayari. Abangan kung paano siya hinarap ng isang nilalang na tinatawag na Sigbin at kung paano siya nakaligtas sa bangungot na ito. Magandang araw po sa lahat ng listeners. Ako po si Gino. Mayroon lang akong gustong i-share na kwento. Nangyari ito noong nagbakasyon ako sa isang liblib na baryo sa probinsya namin. Nasa college ako noon at summer break. Medyo malayo yung baryo na yon sa kabayanan. Walang signal, walang kuryente, pero may mga tao pa rin na nakatira doon. Sabi nila, yun daw yung mga ayaw ng maingay na buhay sa kabayanan, kaya pinili na lang na tumira sa isang liblib na lugar. May mga kamag-anak kami na nakatira doon, mga pinsan ng tatay ko. Doon ako tumuloy ng ilang araw. Matagal na akong kinukulit ng tatay ko na magbakasyon doon. Pero hindi ko magawa kasi nga walang signal. Paano naman ako mag-i-enjoy kung hindi ako makakapag-Facebook? Pero nung summer break na yon, naisip ko na baka yun na yung huli kong pagkakataon na makapunta doon. Pagkatapos ng college, magtatrabaho na ako. At baka hindi na ako makahanap ng oras para makapagbakasyon. Kaya pumayag na rin ako. At least may maikukwento ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko na sana ibabahagi itong kwento na ito sa iba. Pero naisip ko na baka makatulong ito sa iba na makaiwas sa mga nilalang na nagtatago sa kagubatan. Isang hapon, may nakilala akong grupo ng mga bata na naglalaro sa may ilog. May dala silang bungo. Hindi ko alam kung bungo ng hayop o tao. Basta kakaiba yung itsura ng bungo. May mahabang pangil at malalaking butas ng mata. Tinanong ko yung mga bata kung saan nila nakuha yung bungo. Sabi nila, nakita lang daw nila sa may kagubatan. Hindi raw nila alam kung anong klaseng hayop yon. Lumapit ako sa mga bata para tingnan yung bungo. May kakaiba akong napansin sa bungo. May mga ukit ito sa ibabaw. Parang simbolo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga simbolo na yon. Tinanong ko yung mga bata kung nakita ba nila yung hayop na may-ari ng bungo na yon. Sabi nila, hindi raw nila nakita. Ang sabi lang ng isa sa mga bata, yung lolo daw niya ang nagsabi na sirain nila yung bungo at ibaon sa iba't ibang lugar sa kagubatan. Kaya nga raw nila dala-dala yung bungo na yon. Tinanong ko yung bata kung bakit yun ang utos ng lolo niya. Sabi niya, hindi rin daw niya alam. Basta marami raw kakaibang nangyari sa baryo nila simula nung matagpuan yung bungo na yon. Hindi na ako nagtanong pa. Tumulong ako sa mga bata na sirain yung bungo. May dala akong bolo noon. Ginamit ko yon para putulin yung bungo sa maliliit na piraso. Isa-isa silang nagtakbuhan sa kagubatan para ibaon yung piraso ng bungo. Naiwan ako doon sa ilog. May isa pang piraso na hindi ko pa naibaon. Sabi ko sa mga bata na ako na ang bahala doon. Habang naglalakad ako sa kagubatan, may naririnig ako ng mga bulong sa paligid. Parang may sumusunod sa akin, pero paglingon ko naman wala naman akong nakikita. Nasa bulsa ko pa rin yung huling piraso ng bungo. Hindi ko na siya naibaon kasi naisip ko na baka maligaw ako sa kagubatan. Kaya sabi ko, kinabukasan ko na lang ibaon yung piraso ng bungo. Pero naisip ko rin na baka may masamang mangyari sa akin kung hindi ko siya agad ibaon. Kinagabihan hindi ako makatulog. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin mula sa labas ng bahay. Paglingon ko sa bintana may nakita akong pulang mga mata na nakasilip sa akin. Tumayo ako at pinuksan yung ilaw. Tumakbo palayo yung nilalang. Pero nakita ko pa rin yung itsura niya. Ang pangit ng itsura niya. Ang baho pa niya. Parang bulok na karne yung naamoy ko nung dumaan siya sa bintana. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Pero sa mga kwento ng matatanda, Sigbin daw ang tawag doon. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Nanginginig ako sa takot. Naririnig ko yung mga yabag ng Sigbin sa labas. Parang naglalakad siya paikot sa bahay. Hindi na ako nakatulog nung gabing yon.
Kinabukasan, sinabi ko sa mga pinsan ni tatay na may sigbin na gumagala sa bahay nila. Sabi nila, baka raw, naglalasing lang ako kaya kung ano-anong nilalang ang nakikita ko. Pero hindi nila alam na may piraso ako ng bungo na hindi na ibaon. Hindi ko na sinabi sa kanila, natakot ako na baka pagalitan nila ako. Kinagabihan, nagpakita ulit yung sigbin. Pero hindi na ako natakot sa kanya. Nag-ingay ako para takutin siya. Tumakbo siya palayo, pero nagtago lang pala siya sa madilim na bahagi ng bahay. Hindi pa rin siya umaalis. Nung gabing yon, hindi na siya umalis. Sinira niya yung bahay. Pinutas niya yung dingding. Sinira niya yung mga bintana. Tumawag ako ng tulong sa cellphone ko pero walang signal. Naririnig ko yung kaluskos sa bubong pati sa mga pader ng bahay. Kinulong ako nung sigbin sa kwarto. Sinira niya yung pinto. Nakalabas ako. Pero nakita ko yung sigbin na tumalon palabas ng bintana. Naisip ko na sundan siya at ibaon na yung piraso ng bungo. Pero natakot ako. Baka kasi may gawin siya sa akin. Bumalik na lang ako sa kwarto at naghintay ng umaga. Kinabukasan, nakita ko yung piraso ng bungo na hindi ko na ibaon. Nagbago na siya. Hindi na siya basta piraso ng bungo, kundi mukha na siya ng sigbin. Yung mga mata niya, yung pangil niya, pati yung ilong niya, lahat yun ay nasa piraso ng bungo. May dugo pa sa paligid ng piraso ng bungo. Kinuha ko yung cellphone ko at kinuhanan ko ng picture yung piraso ng bungo. Nag-record din ako ng audio nung gabing umatake yung sigbin. Pero malabo yung picture at yung audio recording. Sinubukan kong ipakita sa mga kaibigan ko pero hindi sila naniniwala. Kahit ako, hindi ako makapaniwala na nakaligtas ako sa sigbin. Sana may matutunan yung mga makakarinig ng kwento na ito. Hindi lang basta mga hayop ang nagtatago sa kagubatan. May mga nilalang din na hindi natin alam kung anong klaseng hayop sila. Hindi na ako bumalik sa baryo na yon. Natakot ako na baka balikan ako nung sigbin. Mga kaibigan, natutunan natin na hindi basta-basta dapat sirain ang mga bagay na hindi natin nauunawaan, lalo na kung may misteryo itong dala. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Tandaan, sa dilim ng kagubatan, hindi lang hayop ang nagtatago. Paalam.